Hi there mga beloved kong soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Nandito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful, meaningful na tarot reading. Maraming salamat po sa overwhelming niyo pong support na nakakataba po ng puso at ilang araw pa lang po nang muling nagbalik ang yung lingkod sa pagre-reading pero nakaka-overwhelm po. Ang dami ng subscribers, ang dami na nagko-comment at yung views ng ating mga video. Maraming salamat po. Tunay nga hindi nyo po ako iniiwan at laging nandiyan po kayo para supportahan ako. And if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo. So of course, mag-subscribe po kayo. Kapag naka-resonate kayo, ay mag-comment kayo sapagkat nagbabasa pa ako ng mga reading. Okay, ang ating pong reading ngayon. Isang timeless reading para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Taurus. Okay, Taurus, maganda kayo para sa inyo to. Ang ibig sabihin ng timeless reading is kahit kailan, kung kailan nyo po mapanood itong video na to, lumabas sa wall nyo kahit next year, next month, next week, or kahit anong oras o panahon, ang ibig pong sabihin ay para po sa inyo ang mensahe ng universe sa mga barang ito. Okay? Huwag na natin pong patagalin pa. Taurus, ito ang yung timeless reading. Sige? Spirit Universe, Spirit Guides, para sa mga first timer po, paunang pasok, gagamit po tayo ng 10 baraha. Yun po ang ating i-interpret base po sa mensahe ng universe sa energy na binibigay natin sa mga baraha. Again, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta. Naway, huwag niyo po akong iwan, magpatuloy po tayo, lagi niyo pong abangan at i-share po sa mga kakilala niyo ito ang ating mga reading na mga parating. Okay? Sige, buuhin po natin ang 10 baraha para hindi na tayo mag-shuffle mamaya-maya. Ilalatag na lang natin para tuloy-tuloy na tayo. Spirit Universe, Spirit Guides, nakadalawan tayo. Ayun. 1, 2, 3, 4. Sige, ayusin natin ang baraha. 1, 2, 3, 4. Kaapat na po tayo. 1, 2, 3, and 4. Kuha pa tayo ng 6. Patuloy po tayo. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, 6 pong baraha sa ating timeless reading para sa ating mga nasa sign ng Taurus. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, last 4 cards. 7. Okay, 3 cards pa. 3 baraha pa po. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe. Nahulog ha. Kukunin ko po yun sa floor. Pero dalawa na lang po ang ating barahang kukunin sa ating deck. Okay? One more po. Isa na lang. Last one para sa ating 10 baraha para sa timeless reading para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Taurus. Okay. Sige po. Okay. Ayun. Kunin ko po ang nahulog na baraha ha. Ito po. Okay. Sige. Okay, Taurus, sanda ka na ba para sa yung timeless reading? Sige. Huwag na natin patagalin pa. Para sa pambungad na baraha, Taurus, is 3 of Swords. Ano to? Taurus, broken hearted ka ba? Malungkot ka daw, may emptiness sa puso mo. Ano tong nararamdaman mo na parang may kalungkutan sa puso mo? Kaya hindi pa natin ma-confirm kung tungkol ito sa love life, pero makikita natin sa mga susunod na baraha. Pero pinapakita lang nito, Taurus, na nasa sitwasyon ka daw ngayon na parang, alam mo yun, malungkot ang buhay mo ngayon. Parang you're in the state of loneliness, parang isolation, parang gusto mo mapag-isa, ayaw mong lumabas, gusto mo ikaw lang muna. It's because there's a sadness na meron ngayon sa puso mo. Parang may hinahanap ka na gusto mong mabuo ang space dyan, na mapunan ang space dyan sa puso mo, sa buhay mo. It's all about sadness, loneliness, and isolation. Sige, tingnan natin sa mga susunod na baraha, Taurus ha. Sige, huwag kang bibitaw. This is the World card. Okay. The World card, ang ibig sabihin nitong the World card ay pangalawang baraha mo, Taurus, sa yung timeless reading is that dun sa unang baraha, di ba sabi, it's all about loneliness, sadness, parang may emptiness sa buhay mo, sa puso mo yan. It's because you really want change. May gusto kong bagay na mangyari. Malaking pagbabago, malaking transformation, isang malaking parating na bagay na gusto mong dumating sa buhay mo para at least somehow mag-improve naman ang buhay mo, or kung kahit maging masaya ka naman. Okay, this is what you wanted matagal na, but seems na siguro parang wala kasing nangyayari. Okay, with this the World card is just confirming na
you are really, tagal mo nang pinapangarap, matagal mo nang gustong-gustong may dumating na isang bagay na magpapabago sa buhay mo. With this world card, you really want a new beginning. Pero hindi mo masimulan. Parang bakit hindi mo basta-basta magawa itong new world na ito or new beginning na to. Sige, tatangpin natin ha. Kasi baka nudity tayo. Sayang yung video natin kapag hindi ma-upload, kapag i-violate ni YouTube. Sige. Okay, High Priestess card. Okay, Taurus. Isa din sa nakaka-apekto sa loneliness or dito sa kalungkutan na nararamdaman mo is because meron daw sa inyo, may iba sa inyo, Taurus. Okay, kung mapanood mo to, Taurus, makinig ka mabuti. Taurus, meron daw iba sa inyo na parang naguguluhan. It's because siguro hindi nyo pa na-discover or hindi nyo pa natatap itong gift na binigay sa inyo ni universe o ng Panginoon. Meron iba sa inyo na may talent sa spirituality. Siguro may iba din sa inyo na parang matututong card reading din, mag-tarot reading. Also about communication, may mga unhidden talents ka na gustong-gusto mong ma-explore or ma-discover but still parang hindi pa na-develop. Okay, because this High Priestess card, it's all about spirituality. Or maybe, siguro, ang kulang dito is you are looking, dahil ang hinahanap mo na magpupuno sa emptiness na nandyan sa puso mo, it's because siguro, may hinahanap ka in terms of spirituality. Siguro nag-try ka pumasok sa isang church, sa isang religion, sa isang simbahan, pero hindi ka pa rin masaya. Hindi mo pa rin mahanap itong joy and happiness na sa iyong puso. Okay? It seems that talagang you really want to elevate yourself in terms of spirituality or the High Priestess card. This High Priestess card is just showing na may ilan sa inyo na may talent. Okay, may mga magagaling sa inyo alam mo, nababasa yung utak ng tao. Mayroong iba sa inyo, Taurus, na anong tawag dito? Hindi basta-basta naloloko kasi syempre matalino. At the same time, malakas yung intuition nyo, yung kutob nyo. Minsan nagugulat kayo bakit tama yung hula mo. Pag inano mo yung kaibigan mo ganito. It's all about spirituality, Taurus. And if you really want to pursue it, have time na i-discover ito kasi maaring yan yung nakakakos ng kalungkutan sa puso mo kasi yan yung gustong-gusto mo. Yan pala yung dapat na magawa mo na hindi mo pa nagagawa. Okay? Look, Taurus, pang-apat mong bara is Chariot. It's all about movement. Okay. You really did related to sa pangalawang barahan na world card, you really want to move. Okay, you really want to, not literally na move na maglipat ka ng bahay. You really want a massive change sa buhay mo. Kasi parang sawang-sawa ka na pagod ka na sa paulit-ulit na cycle ng buhay mo ngayon or sitwasyon ng buhay mo ngayon, Taurus. And with this Chariot card, is like, you really wanted, iba naman, new. Okay. Ang kagandahan nito is open ka na-embrace ang pagbabago or change. But you really wanted to elevate yourself. Okay? Kasi parang sawang-sawa ka na wala na bang iba? Ito na lang palagi, paikot-ikot na ng buhay ko, parang walang nangyayari. This Chariot card is, you are in a situation that you really want elevation or you really want to move yourself into a position na talagang siguro dito, pag nag-move ka or na-elevate ka, dito mo na talagang mahahanap yung happiness, contentment na pinakita dito sa unang barahan na 3 of Swords na hindi ka talaga masaya or may kulang may space sa puso mo. Okay? Pang-5. Okay, eto na. Nakikita ko na unti-unti nang binibigay ng universe ang mensahe na conclusion or kung ano yung mga dapat gawin. Okay, Taurus, makinig ka. This Tower card is an indication that something is about to end in your life. Okay, ito na. Nagsimula tayo sa introduction, sa gitna, at ngayon malapit na tayo dahil malapit tayo magtapos. The Tower card is about ending. Something about to end. Pareho ito ng Death card. May matatapos na mga chapter ng buhay mo, literally na hindi siya may mamamatay or may matatapos. But always, tandaan mo sa buhay mo, sa isip mo, na kapag may natatapos ay may isang panibagong simulang darating. Hayaan mo lang to, kung ano man yan, malaman mo or ma-discover mo na biglang nag-end, biglang kung relationship, kung mag-break kayo, or kung ma-terminate ka sa trabaho, don't you worry. Okay, malulungkot ka. Don't dwell on it. We work out for it, how many days, magugulat ka, mag-move on ka,
And kung gaano kabilis ang lahat, ganon din magiging kabilis ang magiging kapalit nito. Okay? Yung new opportunities, new beginning na ibibigay sa universe. Okay? Because that's what you really wanted in life. Siguro maari nga kaya nga hindi ka nagmo-move paulit-ulit ang cycle ng buhay mo dahil naka-stuck ka dyan sa situation na yan. And now, the universe is saying na tatapusin niya na ito. Okay, tatanggalin niya na itong lahat na ito. Kahit paano makahinga ka na, makabuelo ka na sa mga susunod na mga bagay na yung gagawin. Which is yun na yun. Unti-unti dito mo na mahanap itong happiness and contentment na hindi mo nararamdaman dahil puro kalungkutan ang nasa puso mo. Okay? Pang-anim. Tingnan mo. Diba? Sabi ko sa'yo, magkasunod pa sila. Death card. Death card, it means, ulitin ko, something is about to end, ay matatapos. Meron talaga, may journey ka talaga ng buhay mo na matatapos, Taurus. Talagang may siguro kasama din dito ang pagka-cut off mo ng mga friends, ng mga hindi nakakatulong sa'yo. Mga taong nasa paligid mo na hindi ka naman binavalue o pinapahalagan. Kasama din dito ang pag-end or pag-cut sa mga gawain, sa mga bisyo na hindi naman nakakatulong sa pag-unlad mo sa iyong sarili or sa iyong growth. Siguro kung dati umiinom ka ng alak, nanigarilyo, lagi ka nagpupuyat, nakababad ka sa internet o kung ano man, at least somehow mababago na ito. This is all about everything. Transformation. Kasi nga, di ba, matatapos lumabas yung world card panibagong buhay, panibagong simula. Okay? Panibagong umaga para sa iyo, Taurus ang darating. Okay? Malinaw naman siguro, ha? Sige, wag niyo pong bibitawan. Pampito. Okay. Your 7th card is the 2 of Pentacles. This is all about balancing of everything that evolves in your life. Ibabalance mo yung time, ibabalance mo yung mga resources mo, ibabalance mo yung effort mo na ibinibigay. Kasi parang Taurus puro kabigay, hindi naman siya nababalikan. Ay, parang wala namang reciprocation, parang puro ikaw lang ang nagtumutulong, puro ikaw lang ang nagbibigay palabas, pero kaya nakaalulungkot ka rin kasi wala ka natatanggap pabalik. Hindi tayo dapat nag-expect, pero syempre nakikita mo parang hindi naman pinapalagahan ang tulong mo, yung effort mo, yung time mo na nilalaan mo sa isang tao or sa isang bagay. Bakit ganon? Okay? That's why with this 2 of Pentacles card, this is the best time to balance. Okay? Hindi pa naman huli ang lahat, Taurus. If you really want to yourself na talagang mag-elevate or mag-move, at least somehow maging happy ka, ibabawasan mo na yun, magbabalance ka na to the sense na, kasi kapag nabalance mo ng lahat, dyan napapasok yung hindi ka na after sa sasabihin ng ibang tao, tanging sarili mo lang, at kung goal mo, dyan iikot ang lahat, pamilya mo, mahal mo sa buhay, dyan lang. Okay? Kasi dati hindi balance kasi mas marami yung, alam mo yung gusto mong i-please yung kapwa mo, gusto mo maganda ang kalabasan para, alam mo yun, para matuwa ang kapwa mo. After all that, hindi naman sila. Pagkatapos niyan, wala na silang makuha sa'yo. Wala na, iwan ka na. And that's also one of the causes of your sadness. Okay? Kahit hindi ka masaya. Okay. Again po, if this is your first time po sa ating channel, wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Yan lang po aking hihingi sa inyong tulong. Tingnan mo. Ayan, naglalabasan na sila. Pang-8 mong card, Taurus, is the 9 of Pentacles. Yan ang sinasabi. That's, na kapag if you start doing all of those things, ayan, 9 of Pentacles, ang pera ay bubuhos na unti-unti nang mag-flow. Parang alam mo kasi pag natanggal na yung mga harang, di ba? Sa kanal, pag natanggal na yung harang, magiging maayos na ang flow ng tubig. The same with you. Kaya hindi daw pumapasok ng maayos ang Taurus, ang blessing sa'yo. It's because, sabi ni universe, maraming mga nakaharang sa buhay mo. Yan yung loneliness, yan yung mga bagay na malungkot ka. Kasi nga, naapektuhan ka nitong mga bagay ito nakapaligid sa'yo. And with that, if you work out on that, na dun sa mga sinabi ko kanina, na ay tapusin mo itong mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo, magka-cut off ka, and everything will fall into place. Unti-unti magugulat ka, hindi man biglaan, hindi man malakihan, pero unti-unti makikita mo ang pagbabago sa buhay mo na dati ay hindi mo nararanasan. Taurus? 9 card, pang-siyam na baraha. Yan, sunod-sunod na. 9 card is the 6 of Cups. Opportunities, okay? Mga opportunities na mag-a-arise or biglang lalapit sa iyo or biglang masusumpungan mo.
Sa iba't ibang paraan, gagamit ang universe ng mga tao, connection, network na makikilala mo. At least magbibigay sa iyo, magpo-provide ng opportunities. You are talented, you are intelligent Taurus, that you need to work out in it intelligently, maging matalino. Balansehin ang lahat with this two of Pentacles card, balansehin ang lahat. Timbangin kung aling side ka may mas makakatulong sa'yo at dun ka. Okay? Don't always to ask for the guidance of the universe. High Priestess, manalangin sa Panginoon para sa guidance, para sa mas maayos at successful na career at buhay. 10, panapos natin baraha. This is a beautiful. Kita mo, nagsimula tayo sa 3 of Swords, matatapos tayo sa 4 of Swords. Ibig sabihin nito, kung yung una, sa 3 of Swords ay kalungkutan, situation na parang hindi ka masaya, nababalisa ka, may emptiness, it's panapos na bara. Ang pinapadalang mensahe ni universe dito sa iyo, Taurus, is a reminder to have time for yourself to rest. Have time for yourself na mag-unwind. Hindi puro kakaisip sa problema, puro pagpapa-stress sa mga taong hindi naman nakakatulong sa iyo. Tulungan mo sarili mo sa paghahanap ng oras para magpahinga. Ito lang ang tanging yaman na meron ka, na maaring maitutulong mo sa sarili mo. Kapag hindi mo pa ito ginawa, ay talagang maapektuhan ka. Domino, bagsak lahat. Hindi napapasok ang blessings. Kaya pumunta sa beach, nag-unwind kahit isang araw. Pumunta sa sinihan. Okay, matulog or whatsoever. Kung ano man yung ginagawa mo nakakatulong sa'yo para ma-relax, yun, gawin mo yun. Huwag mong kalimutan yun. Yun ang pinapaalala ng universe na yun lang pala ang secret recipe para at least mag-workout ang lahat. Kasi kapag full of energy ang katawan natin araw-araw, makakapag-function tayo sa mga bagay-bagay, makakapag-isip tayo ng maayos, and then the blessings will pour out para sa'yo, Taurus. Okay? Naway naging malinaw po ang ating soulful and meaningful reading natin pinagsamahan ngayon. Maraming salamat if this is your first time sa ating channel. At sa ating mga member na po ay please kapag nakaresonate po kayo ay mag-comment po kayo. At pakishare na rin to sa inyong mga kakilala o kaibigan na Taurus na hindi pa member ng ating channel na mag-subscribe para mas matulungan natin sila sa pamamagitan ng panonood itong video. Maraming salamat po. Wag po kayo magsasawang manood at samahan ako sa ating mga parating pang mga tarot reading. Mag-iingat po kayo lagi ng pag ginagawa nyo. God bless us all.